Good morning. Welcome sa Day 12 na One Verse at a Time Devotion. Let us open our Bible in Genesis chapter 1 verse 12. And it says, "The earth brought forth vegetation, plants yielding seed according to their own kinds, and trees bearing fruit in which is their seed, each according to its kind, and God saw that it was good." Kung sa verse 11 nagsalita ang Diyos, dito naman sa verse 12 ay nakita natin ang execution at compliance ng kalikasan. Notice the repetition of according to their own kinds. Yung Hebrew word ng good dito ay tov. Hindi lang nito ibig sabihin ay maganda, kundi functional, kompleto, at merong layunin. When the earth obey God's command to sprout, God look at it and approve it because it worked exactly the way He designed it to work. Ang sarap lang sa pakiramdam, no? Kapag nakikita nating nagbubunga ang mga pinagpagura natin. Imagine the creator of the universe step back, looking at the green fields, tinitingnan niya yung mga bulaklak, yung mga punong nagbubunga, at sinabi niya, ayan, ang ganda, sarap sa mata. Kapatid, the same God who saw the vegetation was good is the same God watching our lives progress. Minsan nakala natin natutuwa ang Diyos kapag perfect na tayo. But look at the text. God called it good the moment the earth brought forth what He commanded. Kung ikaw ay unti-unting sumusunod sa Kanya, example, lumalayo ka na sa bisyo, natututo ka na magpatawad, natutuwa ang Diyos sa progreso mo. He sees your growth no matter how small, and He says, it is good. Ilang paalala lang, no? Ang sabi sa verse natin, the earth brought forth according to their own kinds. So, ang mangga, nagbubunga ng mangga. Ang sili, dapat magbunga ng sili. Pero sa spiritual na buhay, madalas sinusubukan nating linlangin ang sarili natin. Di ka pwedeng magtanim ng katamaran tapos mag-expect ka ng harvest ng promotion. Di ka pwedeng magtanim ng pride at galit sa pamilya mo. Tapos magtataka ka kung bakit malayo ang loob nila sa'yo. Halaman ka ba na nagdadala ng bunga? O puro ka lang dahon na maganda lang yung panlabas? Puro forma pero walang sustansya. Binuo ka niya according to His image. Kaya dapat ang lumalabas sa'yo ay mga bunga na katulad ng Kanya. May pag-ibig, may kagalakan, may kapayapaan, may pagtitimpi. So, suriin natin ang ating sarili ngayon. Kung titingnan natin ang Diyos sa hardin ng buhay mo ngayon. Ang iyong attitude, ang iyong finances, ang iyong relasyon. Masasabi niya kaya na it is good kung may mga ligaw na damo or mga bad habits na sumasakal sa growth mo. Bunutin mo na yan ngayon bago pa nito sirain ang magagandang binhi na itinanim ng Diyos sa iyo. Let's pray. Panginoon, salamat dahil Ikaw ang siyang nagmamarka kung ano ang mabuti at tama. Patawarin mo kami kung minsan kami ay nagpupumilit na magbunga ng mga bagay na hindi naman ayon sa disenyo mo sa amin. Transform our heart, Lord. Nais po namin maging masunurin tulad ng lupang nagdala ng halaman noong creation. Hayaan mo ang buhay namin ay magbunga ng kabutihan. Masabi mo rin, it is good. Maraming salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. God bless everyone. See you tomorrow.